Hello mga stories, welcome back sa ating channel. So, well, election period na ngayon at saka malapit na ang election na ngayon, ang election na sa Mayo. Oo. So, ayun, one month to go. Election na. Kaya ito, sa election, medyo magkakaroon ng parang nagkakaroon ng parang nananawagan, nanliligaw sa mga ganyan. Ano natin yan? Nangampanya, ganyan-ganyan. Talaga, may mga talagang magkakaroon ng yun, parang ligaw, yun, diba? At ito, may papakita ko sa inyo yung tungkol dito sa video na to at detalyado to. At sana naman itong video na to, parang for awareness, awareness. Ito yung magiging reality ang mangyayari dyan pag ito'y binoto natin. So, well, papakita ko sa inyo, ito yung mga detail nyo. Ano bang nangyayari? Saan napupunta or saan nanggagaling yung ayuda na yun. So, papakita nito itong pangalan nito ay ito. Papakita sa niya pangalan niya si Miss Chris, FinTech founder na si Miss Chris. Oops. So, papakita ko sa inyo yung papakita sa atin kung saan nagagaling at paano nag-work to. So, ito, panoorin natin to, yung yung parang pagka-explain niya ni Miss Chris. Pakinggan natin to. This is Clarice. Wala siyang trabaho. Wala rin siyang balak maghanap ng trabaho. Pag kailangan niya ng pera, nanghihingi siya sa kaibigan, kamag-anak, pamilya, o kaya pupunta siya sa politiko. Mabait daw kasi. Lalo na ngayon, itong politiko na to, tatakbo ulit. So sa lahat ng mga nanghihingi ng tulong sa kanya, bigay siya ng bigay. Pero saan ba galing yung pinapamigay nitong politiko na to? Galing yan kay Ina. Si Ina ay isang breadwinner. Ang sweldo niya dapat 30,000. Pero binawasan ng SSS, binawasan ng PhilHealth at ng Pag-ibig. So, imbes na 30K, 28,000 na lang yung uwi niya. Magbabayad pa siya ng income tax. Babawasan ng 1.5 yung sweldo. So, ang take-home pay niya, 25,600. Saan ba mapupunta tong 25,600 na to? Di pambayad ng Meralco, Maynilad, pambili ng grocery, pambayad ng gas at kung ano-ano pa. So, yung 12% ng salary ni Ina na 3K ay mapupunta din sa gobyerno. So, 3K plus 1.5, 4,500. Isama pa natin to kunyari. So, ang total nitong lahat ng deduction, 6,400. Mapupunta sa politiko. Itong politiko na to, imbis na gamitin yung pera for education, infrastructure, or programs na makakatulong sana sa dependents ni Ina, kapatid niya na nag-aaral pa, parents niya na walang retirement plan, gagamitin ng politiko, pambigay na ayuda, kay Clarice kasi wala siyang trabaho. At alam niya na si Clarice ay botante. Na pag tinulungan niya, gamit ang pera na pinaghirapan ni Ina, mahahalal ulit siya sa posisyon na gusto niya. So ayusin niyo yung mga binoboto ninyo. Yung ayuda na yan, hindi yan galing sa bulsa nitong politiko na to. Ang kinukuhanan ninyo ng pera ay yung nananahimik na breadwinner, trabaho ng trabaho araw-araw. Imbis na itong 6,400 na to ay mabigay niya sa pamilya niya na pupunta sa tao na kagaya ni Clarice. Able-bodied, pwede maghanap ng trabaho, pwede mag-start ng business, but since may mga politiko na namimigay ng ayuda, chill na lang sa bahay. Ayusin nyo. Diba? Well, explain naman talaga yung sinabi ni Miss Chris para dyan. Just in reality, medyo totoo siya. Nakikita ko. Pero hindi ko masasabi na not fully true kasi hindi ko pa alam unang-una hindi ko pa nakikita talaga yung yung kita talaga parang
hindi ko talagang makikita transparency ng ganyan. Kasi medyo may hinawak siya ng confidential funds or anything else, anong confidential na, kasi hindi ko pa na ano yan, parang di ko pa malaman kung totoo, hindi ko alam yung fully context para dyan sa mga sa pamumuno ng ganyan, no. So, tingnan ko sa mga sa mga comment section dito, sinabi niya din this is a most detailed explanation. So, legit to. Kaya ayaw na nila mag-work kasi may magbibigay naman daw. Mindset. Oh my God. Mindset ng mga tambay talaga. The dark side ng ayuda is walang resido. Cash lahat. Walang issue sa ayuda. Lahat ng bansa may ayuda. Pero dapat nagbibigay ng tamang tao at hindi binubulsa. May nag-reply dito, no, it's just a temporary project, much better na magbigay sila ng sustain sa mga priority. Yung alam mong magagamit ng tao, maalis man sila sa term na mas maganda, yun mas sense. Yun, ito sabi niya, may like, in the middle class na siya majority na and hindi nakakatanggap ng ayuda, pero ang laki ng contribution sa economy. Yung walang trabaho and beneficiaries ng ayuda, libre ang hospitalizations. Kami halos walang nakakuha ng PhilHealth, di raw pwede kasi private. Kung sa public naman, wala naman yung need namin sa labs and halos wala ng bed sa laki ng bayad. So, sila pa yung priorities ng cheap housing yung mga manggagawang may ambag sa society, kahit studio unit di na ma-approve. Yun ang so yun at okay, so tinitingnan ko kasi yung mga comment sections. Ito, sabi ni Choy Santa, di ko inaasahan ng politiko, akala ko nag-change mind si Clarice at nagpa-part-time na lang. Di pala bigla akong natawa kasi naalala ko yung mga trending news about ayuda. Yung ayuda na nauso yan sa pandemic. So, napipicture in reality yung politiko nasa drawing and okay, kasi ayoko magbanggit ng sinong taong yun. Okay, so ito na sabi daw, well explained, sa totoo lang, pinakawawa dito sa Pilipinas in the middle working class, more income, more taxes, less to no assistance from government. Nakakalungkot sa inyo. Parang yan yung problema sa mga katrabaho ng private. Malaki ng may sweldo ng malitang sweldo, tapos ang laki ng deduction. Kaya nauuwi yung pagkabirangot lang, di ba? Yan yung sa reality. Tapos tapos dagdag pa ng mga sinusuporta ng mga anak, hindi anak, medyo yung iba sa breadwinner, yun, napupunta sa kanila. Kaya minsan yung mga kailangan mo ng sarili, konti na lang, yung, di ba? Or pamasahin na lang yan, ganun. Lungkot hanggang isang kaig, isang tuka ang nagtatrabaho, pero yung ayuda napupunta sa parang napupunta sa mga sitting pretty, yung mga tambay dyan, ganyan, o yung parang umaasa sila sa gobyerno, di ba? Or sa mga yung iba dyan na nagka-campaign, tapos ayan, nakuha ganyan. Ayan, it's sad reality talaga. Kayo, lang. Ayan yung parang, ito yung binigay sa atin ng illustration, how ayudas work. Yan. Pero,
Kung gusto nyo, may reaction tungkol dito, comment na lang kayo sa baba. Sa baba, pwede naman kayong, kung mag-agree kayo o disagree, go ahead. Lagyan nyo sa baba. Walang dito. Kung, ayun. Yun lang. Binasa ko lang ito yung mga, yung mga comments nila dito kasi, yun lang ang masasabi ko. At, yun. Sana for the upcoming yung mga, upcoming elections, be vote wisely. Okay, vote kayo. Kailangan maging critical thinking talaga sa mga binoboto natin. Make sure na dino-double check nyo yung mga fact check yung mga pagboto natin. Hindi kayo, wag kayong maging kampante sa mga binoboto natin. You have to right to choose the right one. Yun lang ang masasabi ko, and gusto nyo mapanood ng ibang video, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel, and click the notification bell sa ating channel. Thank you, and see you in the next video. Bye!